Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. And syempre, sasagutin din po natin ang katanungan ng mga viewers po ng Itbulaga kung bakit wala ngayong araw po ng Sabado si Bimbi. Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng yan, batiin muna natin ang happy birthday si Dabarkads clone Daryl Shane Jandani. Nauna na nga pong bumate si Lucky M. Robles. Sabi niya, happy birthday, my sis Repa Daryl Jandani. Wishing for more blessing to you, my sis. Dito lang milagi for you, alam mo yan. Love, my sis. Bumati din po ang ilang Dabarkads natin sa mundo po ng social media. Again, happy birthday kay Daryl Shane Jandani. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa patuloy po na katanungan ng ilang mga netizen at Dabarkads kung bakit daw po walang bossing Vic Soto ilang araw na sa programang Itbulaga. So ito nga po yung nakita nating picture ni bossing Vic Soto, kasama po si Ma'am Pauline and syempre si Mochi at si Tali. So may isang netizen po na nakapagpa-picture po sa kanila doon sa airport sa NAIA Terminal 3. Sabi nga dito, surprise at the airport, bump into the legendary bossing Vic Soto and his family, lovely family. Truly a memorable moment with one of the Philippines' most iconic actor comedians. So nag-vacation po si Bossing Vic Soto kasama po ang kanyang pamilya, mga Kadabarkads. Kung inyong mapapansin, maiksi na po ang buhok dito ni Ma'am Pauline Luna, meaning latest po ito mga Kadabarkads. Kaya pala hindi natin nakikita si Bossing sa Itbulaga. Samantalang, bago nga po tuluyang simulan ang programa po ng Itbulaga, 11:25 or 30, talaga namang ando na po ang Itbulaga at live na sila. Nagkaroon nga po sila ng mga song request doon. Kumanta po si Raisa May, kumanta rin po si Rowell, si Karen, si Boss Joey, and si Ian Red, mga Kadabarkads. Sobrang in-enjoy ito ng mga netizen, kaso nyo nga lang sayang, wala po si Bimbi ngayong araw po ng Sabado. At yan nga po yung katanungan ng ilang mga viewers at mga Dabarkads natin sa live po comment section ng Itbulaga na bakit wala si Bimbi, nasaan si Bimbi, sayang daw, gusto daw nilang pakantayan si Bimbi ng maybe this time sana sa live po ng Itbulaga. So ngayon ang katanungan is, bakit nga ba wala si Bimbi ngayong araw po ng Sabado? So meron po tayong nabasa mga Kadabarkads na ganito. Wala si Bimbi ngayong araw ng Sabado, abang-abang pa naman kami sana, pero okay lang siguro. Bahagi ito ng plano ng TVJ Management dahil kung araw-araw nga naman ang exposure sa Itbulaga, baka nga naman masawa agad ang mga viewers ng Itbulaga. Trust the process ni Jennifer, kaya wag tayong maghanap pag walang Bimbi sa EV dahil parte ito ng process ng management. Hindi lang din naman iikot ang buhay niya sa EV dahil may kailangan din siyang asikasuhin sa labas ng programang Itbulaga. Correct, mga Kadabarkads. Kung di natin nakikita si Bimbi sa Itbulaga, may dahilan. At yun po yun yung tinatawag na process. Trust the process po ng creative team ng Itbulaga, mga Kadabarkads. Dahil sila po talaga ang nakakaalam at nakakakita kung ano ba ang kailangang gawin para mas lalo pong mag-click ang tambalang hashtag maybe na talaga namang kinakikiligan po ng Dabarkads natin ngayon. At alam nyo ba mga Kadabarkads, sa kagustuhan po ng mga televiewers at online viewers na makita po si Bimbi, grabe abang-abang talaga sila ngayong araw po ng Sabado sa Itbulaga. Pumalo po ng nasa 125k ang viewers po sa YouTube channel pa lang po nila yan, ha. Isang channel pa lang yan, mga Kadabarkads, at tumaas pa nga po yan, mga Kadabarkads. So grabing lakas po talaga ng hashtag maybe. At eto pa nga pong isang revelation about po kay Bimbi at sa plano po ng TVJ Management sa kanya at kay Raisa May.
Ayon nga dito, TVJ Productions and the management team for Itbulaga are prioritizing a measured part-time exposure strategy for Bimbi Aquino rather than locking him into a rigid exclusivity or contract. They are easing him into the industry by pairing him with familiar faces and managing his workload around his college education and family health needs. The management plan for his development includes the following core component: flexible guest hosting po, listed of an exclusive long-term contract. Bimbi's role is structured around guest hosting stint on Itbulaga. This allows him to build mass appeal and hosting experience while keeping his schedule open. Controlled environment, because Bimbi primarily assists with caring for his mother, Chris Aquino management is highly protective of his health. They limit his exposure to the general public, prioritizing safer studio-based segments over high-risk field work like sugod bahay. So hindi po pwedeng ilagay si Bimbi sa sugod bahay kung saan ay very crowded po. Kasi itong si Bimbi ay isa rin po sa nag-aalaga kay Miss Chris Aquino. Sabi pa dito, strategic pairings to leverage his natural charisma. Showrunners are leaning into his on-screen chemistry with Raisa Madison, utilizing the tandem to attract a younger social media savvy demographic. So yan po talaga mga Kadaver Kads yung plano ng programang Itbulaga dito po kay Bimbi. So hindi daw po puwersa or talagang pinipilit ng TVJ management na papirmahin po itong si Bimbi. So parang ang gusto lamang po ay open po yung schedule kung kailan po pwede si Bimbi, then tsaka natin siya makikita sa programang Itbulaga. Kung baga parang freelance, wala pong pressure, kasi once nga naman po na pumirma po ng kontrata, syempre ando na po yung tinatawag na commitment. Kasi marami din po palang inaasikaso nitong si Bimbi mga Kadaver Kads. Bukod po sa schooling niya, meron din po siyang inaalagaang nanay, which is si Miss Chris Aquino, na hindi pa naman po gaon ka fully recovered. Pero at least, diba, talaga namang continue po yung pag-recover po niya. Syempre, sa tulong po yun ng mga taong nakapalibot po sa kanya. At isa na doon, si Bimbi. Kung inyong babalikan mga Kadaver Kads yung mga views po ng video ni Bimbi sa TVJ page, grabe po, milyon talaga. Yung isa pa nga, pumalo po ng 40. Yung kay Miss Chris, parang nasa 30 plus million na. Grabe, wala po talagang pinapalagpas ang mga viewers ng Itbulaga. Basta kay Bimbi at Raisa May, talagang binubview nila agad yan mga Kadaver Kads. Ganyan po kalakas ang hashtag maybe, and hopefully nga po ay mapagplanuhan po ng maganda ng creative team ng Itbulaga ang ilalatag po nilang project at mga strategy para po mas pumatok pa ang hashtag maybe. So kayo ba mga Kadaver Kads, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.